morning guys. Dito tayo sa boiler room. Itur ko kayo sa area ko. Ito yung boiler room. Ito yung HVAC boiler for preheating. Ito yung ginagamit sa pag taglamig. Ito yung nagpapainit doon sa loob sa ospital para hindi lamigin yung mga pasyente. Ngayon hindi ito ginagamit ngayon. Hindi ito ginagamit ngayon dahil tag-init pa. Siguro magamit to mga November o mga second week ng November siguro. Ano to siya. Standby muna. Ito yung area ko. Yan naman, yun yung sa fire safety, yung foam. Yan yung foam. Nga pala, ako pala yung ito. Yan, yung ID ko. Boiler technician. Ito yung area ko. Ito yung tangke ng foam. Ito yung yung alin yan, kailangan pag hindi lang boiler ang i-maintain mo or i-check, kailangan alam mo rin ng sa plumbing, mag-install ng linya sa tubig or sa steam, linya ng hot water. HVAC boiler. Yung model niya sa control, Viessmann. Vitoron 200. Vitoron 200. Vitoron 200. 200 horsepower kada isang boiler. Balitat to sa preheating. Ito naman yung sa lamesa ko. Ito yung storage tank. Hot water. Tapos ito yung booster pump. Pag may problema, ikaw mismo ang mag-aayos. Yan. Ito yung mini-maintain ko lagi. Yan. Kailangan malinis yung area. Nilinis lagi para katatapos lang sibahi. Nag-inspection sibahi. Civil defense. Ito, may air cooler dito dahil yung aircon nagka-problema, yung compressor. Kaya gamit muna ng air cooler. Ito namang recycle pump. Yan, recycle pump, dalawa. Ito, sine-check lagi yung temperature kung tama yung temperature papunta dun sa sa hospital. Sine-check lagi yung temperature. Ito yung domestic boiler. Ito yung pang-sanitize, panghugas sa pasyente para maligamgam, mga warm water panglinis sa pasyente. Ito yung ginagamit. Ito yung nagsusupply doon. Ito namang yung booster pump. Ito yung nagsusupply doon pag taglamig. Sinusupply niya yung init doon para yung sa loob ng ospital umiinit siya, hindi lamigin yung pasyente. Ito yun.
Tapos ito yung heat exchanger. 4 na heat exchanger. Kailangan chinicheck ko lagi yung temperature niya. Ayan. Ayan, temperature niya. Chinicheck lagi yan. Kailangan hindi ka lalampas ng 65. Hanggang 65 ka lang. 65 degrees Fahrenheit. Ito, yung boiler number 1, boiler number 2, boiler number 3. Yan. Ito yung anuhin natin ngayon. Yung maintenance natin ngayon. Kailangan natin malinis. Linisin natin. Tapos, pag nalinis na, i-start natin. Kung patakbuhin natin. Okay? Ito naman yung control. Yung main control niya. Although may control yung boiler, may control siya na nakaano siya. Ito. Meron siyang control dito para to sa solenoid. Ito, para sa solenoid at saka sa servo motor. Galing siya dun sa main ang main panel. Galing dito ang supply papunta dito. Yan. Kailangan ngayon i-maintenance natin to. Saka hindi lang boiler, kailangan din pag may mga sira, magpalit ng mga valve, pumps. Yan, may valve, pumps. Yan. Saka pressure. Kailangan alam mo yung welding, alam mo yung plumbing. Yan, kailangan alam mo lahat para pag may problema yung boiler, ikaw na mismo nag-ayos. Ngayon mag-maintenance tayo sa number 3. Naka-standby to ngayon. Number 2 ang gumagana ito. Number 2. So mag-start tayo mag-ilis. Ayan. Mga buksan natin para makita ang loob kung malinis o hindi. Ito yung igniter niya. Dalawa. Yan. Dalawang igniter. Kailangan yung distance niya dito nasa 3 to 5 mm. 3 to 5 mm ang distance niya. Huwag ka nalalampas doon. 3 to 5 mm ang niya. Setting ng igniter. Yan yung nagsisindi para magkaroon ng apoy. Sa loob may diffuser. Ayan o. Kita ba? Ito yung igniter. Yan, malinis naman. Okay, ito yung solenoid. Yan. Solenoid. Solenoid valve. Tapos, okay, malinis naman. Ito yung yung photocell. Ito yung photocell. Pag mag-start na yung boiler, ngayon, hindi magbubukas yung solenoid pag hindi ma-detect nito. Mag-trip lang siya. Kailangan ma-detect muna niya yung apoy ng igniter, ma-detect niya, siya na ang magbibigay signal na mag-open yung solenoid. Okay, malinis naman. Ito yung nozzle, tatlong nozzle. Kalinis ko lang to kahapon
Oh. So, wala namang problema. Ito yung safety. Safety control. Once na bukas yung boiler, hindi siya mag-start pag hindi ma-fuse to. Ito yung safety. Ito yung maliit na puti na to ito. Okay. Balik natin. Tapos i-start na din natin. Then ito yung control niya. Yan yung control. Diyan nakatap yung ano sa solenoid, servo motor, yan. Naka-built-in yung control ng solenoid at servo motor. Ito i-off muna natin. Number 3 muna ang patakbuhin. Takboy muna natin. Ito yung damper. Ito, ayan o. Gumagalaw yung damper. Mag-close muna siya. Bago siya bukas. Binubuksan niya, inano niya yung usok muna. Yung usok, ano muna niya. Tapos bago siya mag-start. Ayan. Ayan yung upper niya. Kailangan lang siya may maintenance sa every week sa paglilinis para okay yung takbo niya. Hindi naman siya masyadong critical dahil diesel fuel naman ang niya, ang gamit. Kaya hindi siya masyadong critical. Ang critical sa adjustment yung bunker fuel, yun. Critical sa adjustment yun. Ito yung niya. Temperature control. Kailangan abot siya ng 80 degrees Celsius. Cut off niya 80 degrees Celsius. Ito naman yung area sa labas. Ang init. Yan. Gagawin na init. Nag-init ngayon dito sa Riyadh. Ito, chine-check yung mga valve. Yan. Kaya sabi ko, kailangan marunong ka sa plumbing. Kasi pag may problema yung valve, balikan, ikaw mismo magpalit. Pag may ako mismo magpalit dyan pag may problema. Yan. So, ano pa? Yun naman tatlong tangke, yun yung kumbaga ang design kasi nito
Parang ano lang yung sa tangke. Yan yung recycle lang yung ano niya, init dito. Para hindi mahirapan mag-build up yung boiler. Dali lang siya i-build up. Mainit na yung tubig. Na cut off na siya. Yan. 80 degrees Celsius. Yan, i-off natin. Number 2 ng pagganahin. Ito naman yung ano niya, yung fuel pump. Kumbaga nakakonect siya sa nakakonect siya sa dito mismo sa sa motor. Nakakonect siya sa motor. Yung main fuel pump, yun yung nandun sa sa labas. Tingnan natin. Nandun sa labas.